Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome back to our channel, mga Katoon Fam. Recap muna tayo ng previous episode, guys. Sa nakaraang episode, nalaman natin na hindi pa talaga kayang gamitin ni Lo ang kanyang skill na Lotus Flower. Nakita din natin ang pagtulong nila Lo at Rook sa isang sugatan na Royal Horn. Subalit nung ito ay medyo nakabawi na, naging wild ito sa ating mga bida. Isang hudyat na ang mga sugat ng Royal Horn ay gawa ng tao. Dahil sa pagkatakot ng Royal Horn kay Lo, mabilis itong tumakbo palayo sa ating mga bida. Hinabol naman ito ni Lo, subalit nakasalubong niya sa daan ang tinalo niya sa Adventurer Ranking Exam na sina Eddie at Owl, at isang misunderstanding ang naganap sa pagkikita nila. Buti na lang ay naayos agad ito, subalit isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw at pinuntahan ito ng tatlo. Dito nakita nila na ang Royal Horn ay kakainin na ng isang halimaw. Kaya nag-team up ang tatlo upang iligtas ang kawawang Royal Horn. Salamat sa mahusay na leadership ni Owl, nagtagumpay silang iligtas ang Royal Horn. At dito na-realize ni Lo na hindi sapat ang lakas niya sa espada lamang upang maakyat ang rurok ng Adventurer Rankings. Let's find out kung ano ang mangyayari sa ating mga bida. Kaya sit back lang mga Katoon Fam and enjoy watching. Let's go! Nagmamadaling tumatakbo si Rook, mga sir, upang habulin si Lo. At nang maabutan niya ang ating bida, humihingal niyang sinabi na sorry daw dahil late na siyang nakarating. Worried ang dating. Subalit, ang gumulat kay Rook ay ang pa-chill-chill lang na nakaupo sina Lo, Owl at Eddie sa isang malaking puno na pinatumba nila. Casual lang sila. Habang ang Royal Horn ay nag-go-growl na parang nasa defensive stance sa tabi ng tatlo. Kaya naman napasigaw si Rook, ano ba ang nangyayari dito? Confused ang accreditor natin. Nagkwento naman si Lo kay Rook ng buong detalye kung ano ang nangyari. At nang maintindihan na ni Rook ang sitwasyon, nagtanong siya kung totoo ba daw na inakala nila Eddie at Owl na isang poacher si Lo, mga sir. Sumagot naman si Lo na naayos naman nila agad ang misunderstanding. No worries. Pero tumugon naman si Rook na gets niya naman yun. Kaso ang pag-atake ng basta-basta lang kagaya ng ginawa ng dalawa ay hindi daw maganda. Stern ang dating ng accreditor natin. Professional standards. Kaya may naisip si Rook at nagsabi na kailangan daw niyang ipakita ito sa rank mismo ni na Eddie at Owl. Threats incoming. Nagulat at kinabahan naman ang dalawa nang marinig nila ang sinabi ni Rook, mga sir. Nabigla sila. Dahil sa nakitang reaksyon sa dalawa, nagsalita ulit si Rook at sinabing nagbibiro lang naman daw siya, mga sir. Gotcha moment. At pinayuhan pa niya ang dalawa na dapat na wag na gawin ang ganitong bagay na basta-basta lang umatake sa hindi pa nila kilala bago pa mahuli ang lahat. Dugtong pa ni Rook nang may mabigat na boses na kung ginawa pa nila ulit iyon ay talagang babaguhin na niya ang kanilang ranks. Mabilis naman sumang-ayon ang dalawa dito. Lesson learned, mga sir. After nito, lumapit si Owl kay Lo at nagtanong ng pabulong. How come may personal accreditor ka? Curious ang dating. Sumagot si Lo habang pinagmasdan nila si Rook na umaakyat sa natumbang puno. Ayon sa ating bida, sabi daw kasi ni Rook sa kanya ay mas madali daw ang kanyang pag-rank up kung meron siyang personal accreditor. Sumagot naman si Owl na tama naman daw yun, pero ang kaso daw kasi ay parati na may nakabantay sa ating bida. Observation from Owl. Sumagot naman si Lo na walang propesyon daw na kasing higpit at kasing inflexible ng mga accreditor. Dugtong pa ng ating bida na mag-aaksaya lang daw siya ng isang buong araw sa pagpapabalik-balik sa pagpunta sa mga bayan, frustration showing. Tumugon naman si Owl na hindi naman daw yun mangyayari. Disagree si Yarn. Nagsalita naman si Eddie at sinabing hindi daw siya sang-ayon sa sinagot ni Lo. Plot twist. Ayon pa kay Eddie, ginagamit lang si Lo kapag convenient ng mga accreditors. Dugtong pa ni Eddie
na gusto lang naman daw ng mga accreditors ang exclusivity para mas mapadali ang kanilang promotion. Wow, harsh truth. Sinabihan pa ni Eddie si Low na ang mga accreditors daw ay napopromote depende sa dami ng ranking updates na hawak nila. Dagdag pa ni Eddie na ang mga rankers daw na kagaya ni Low ay mabilis at madalas umaakyat sa rankings at sila ang mga rankers na pinakagusto ng mga accreditors. Eye-opening information. Alam nyo ba ito mga Katoon Fam? Bago pa lang ito sa atin. Hindi pa natin nararamdaman yung side ng system na ito. Kaya naman, nag-warning si Eddie kay Low na dapat mag-iingat siya kay Rook mga sir. Dahil sigurado daw si Eddie na ginagamit lang na stepping stone si Low ni Rook para lang ma-promote siya. Serious accusation. Mararamdaman nyo yung tension dito, right mga Katoon Fam? Dahil sa sinabi ni Eddie, naalala naman ni Low ang kanilang pinag-usapan nila ni Rook. Flashback moment. Naisip ng ating bida kung ang tinutukoy noon ni Rook na kailangan daw gawin ni Rook ay ang sinasabi ngayon ni Eddie. Pero napagtanto naman ni Low na parang hindi naman daw. Doubt remains. Habang hinahanap ni Rook ang Royal Horn, nagtanong siya sa kanyang sarili kung okay lang daw ang rare beast na ito. Bigla naman nagulat si Rook dahil biglang lumapit sa likod ng kanyang binti ang beast at naging maamo ito sa kanya. Unexpected bonding moment. Cute di ba mga Katoon Fam? Nag-react si Low sa kanyang nakita at sinabi niya na mukhang mayroon ng naging kaibigan si Rook mga sir. Wholesome. Pero sa tingin naman daw ni Rook ay ang reaction lang daw ng Royal Horn ay nangangahulugang tinitingnan lang siya ng beast bilang isang ligtas na lugar. Practical thinking. Nainis naman sina Eddie at Owl dito dahil sila naman daw ang nagpakahirap upang iligtas ang beast. Pero defensive ito sa kanila at ang bait nito kay Rook. Trader Wolf vibes. Nainis din na sumagot si Rook sa kanila na yan daw ang dahilan kung bakit takot ang beast sa kanila, calling them out. Grabe ang sitwasyon mga Katoon Fam. Unfair talaga. Sumagot din si Low kay Rook at sinabing wala naman daw siyang ginagawang masama sa Royal Horn. Nagpaliwanag naman si Rook sa ating bida habang binuhat niya ang beast. By default daw ay medyo nakakatakot na ang aura ng ating bida. Makes sense dahil sa intimidating presence ni Low. Dahil sa sinabi ni Rook ay napaisip naman si Low dito. Deep thought. Samantalang si Rook naman ay tinuon ang kanyang atensyon sa halimaw na pinatay ng tatlo. Sabi ni Rook na kanina pa daw siya hindi mapakali sa halimaw na iyon. Kaya nilapitan niya ito para ma-verify ang kanyang iniisip. At dito nga na-verify ni Rook na tama ang kanyang iniisip. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Forest Fisher. Mystery solved. Nagsalita si Owl na hindi pa daw sila nakakakita ng ganitong halimaw dati. Surprised. Hindi naman daw ito nakakagulat, sabi ni Rook, kasi daw ang beast na ito ay karaniwang naninirahan sa mas malamig na lugar. At sa natural na kalagayan daw ay hindi rin ito kailanmang nakita sa Azaban Forest. Out of place kaya ang Forest Fisher dito. Kaya dahil dito, sinabihan ni Rook si Low na kailangan daw nilang ilagay din sa record ang pagkakakita nila sa Forest Fisher sa Azaban Forest. Important data. Sumangayon naman si Low dito mga sir. Documentation mode yarn. After nito, tinanong ni Rook sina Eddie at Owl kung ano daw ang ginagawa nila dito dahil silang dalawa ni Low ay nagpunta sa Azaban Forest para sa isang habitat survey. Awkward naman sumagot ang dalawa na parehas daw sila ng reason at nakuha daw nila ang quest mula sa bureau. Napaisip naman si Rook sa sinabi ng dalawa. Wala daw naaalala si Rook na quest na related sa Azaban Forest na nangangailangan ng archers at mercenaries. Pero napagtanto din ni Rook na kinuha lang daw ng dalawa ang Azaban Forest quest dahil kay Low. Ang ating bida ay isang magnet ng rivals. Kaya masaya niyang sinabi sa kanyang isip na dapat daw wag magpakampante ang ating bida mga sir. Warning to Low. After nito,
Napag-inform ni Rook si Lo tungkol sa magandang update sa kanyang ranking stats. Ang Saint Sword style daw ni Lo ay napakabilis, kaya sinubmit niya ito at pumasa ito. Kaya naman ngayon, ang blade speed ni Lo ay tumaas ng rank from 58th to 26th na. Major upgrade. Malaking improvement yan, mga Katoon fam. Dugtong pa ni Rook na bukod pa doon ay na-master daw ni Lo ang quick draw technique. Bagong skill unlocked. Kasunod nito ang pagkumusta ni Rook kay Lo sa bago nitong rank. Proud accreditor moment. Sumagot naman si Lo na maganda naman daw. Pero ang technique daw na yon ay dapat na sobrang bilis para makita ni Rook gamit lang ang kanyang mga mata. Ang sagot naman ni Rook ay ramdam lang daw niya ito sa instinct niya. At ayon pa kay Rook na bilang isang accreditor daw ay kaya niyang makilala ang isang top-notch na technique kapag nakita niya ito. Wow! Professional expertise. Dahil sa sinabi ni Rook, napaisip naman si Lo. Kaya tinanong siya ni Rook kung ano ba daw ang problema. Sumagot naman si Lo na siguro daw ay mas higit pa ang galing ni Rook kaysa sa akala ng ating bida. Humble moment. Ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan nakikita natin si Lo na magpakita ng appreciation, mga Katoon fam. At dahil sa sinabi ng ating bida, mga sir, masaya si Rook at nagsabi na buti naman daw at ngayon ay naintindihan na niya ito ni Lo, mga Katoon fam. Mutual respect achieved. After mag-usap ang ating mga bida, mga sir, lumapit naman sina Edri at Owl sa kanilang dalawa. Nagtanong si Owl kay Lo kung anong ranking ang tumaas sa kanya. Dugtong naman ni Eddie na gusto rin niya daw malaman ito. Competitive instincts yarn. Nagpaalam naman si Rook kay Lo kung okay lang daw na ipakita niya ito sa dalawa. Madaling pumayag naman si Lo dito, mga sir. Nainis naman ang dalawa nang makita nila ang stats ni Lo dahil parang lumalayo na ang kanilang goal na gustong abutin. Motivational frustration. Ito ang uri ng rivals na magpapalakas sa kanila, mga Katoon fam. Habang busy ang tatlo, nakapag-isip naman si Lo at buong loob na nag-request kay Owl at Eddie na turuan daw siya ng ilang kasanayan na higit pa sa kakayahan ng espada. Humble request from our strongest fighter. Makalipas ng ilang oras na explanation ni Lo, nagsabi si Eddie na naintindihan daw niya na walang ibang alam si Lo kundi ang gumamit lang ng espada. Nag-confirm naman ang ating bida dito, mga sir. Honest admission. Dagdag pa ni Lo na yung ginawa daw ni Eddie na gamitin ang terrain sa advantage habang tumatakbo ay napakalaking tulong daw sa ating bida. Giving credit. Nag-comment naman si Eddie na kahit daw ganon, hindi niya in-expect na magagawa ni Lo na gayahin siya ng ganon kabilis at kadali. Impressed si Eddie, guys. Dugtong pa ni Lo na pati daw yung instructions ni Owl ay napakalaking tulong din sa kanya sa oras na hindi niya alam ang gagawin. Appreciation. Sumagot naman si Owl na ito daw kasi ay dahil nasanay na siya sa kanyang role. Kung matatandaan nyo, mga Katoon fam, si Owl ay isang captain ng isang mercenary guild. Anyway, sabi pa ni Owl na kailangan niya daw makapag-form ng maayos na mga strategies kung ayaw niyang mawalan ng guild members. Leadership experience yarn. Nagpayo naman si Owl na sobrang importante daw ng formation at timing ng mga atake kapag lumalaban bilang isang kupunan. Team tactics. Kailangan daw isipin ang pwesto ng bawat isa at kung sino ang tatapos sa kalaban. Pero nagtanong si Owl kay Lo kung sigurado ba talaga ang ating bida na matuto sa mga ganitong bagay. Kasi napakalakas naman daw ni Lo sa espada, kaya hindi siya sure kung kakailanganin ng ating bida ang advice nila. Genuine concern, guys. Sumagot naman si Lo na may conviction. Kailangan daw talaga ito ng ating bida, kaya magpatuloy lang daw si Owl sa pagtuturo sa kanya. At ganun na nga, mga sir, pumayag sina Eddie at Owl na turuan ng ating bida ng mga bagay na makakatulong sa kanya outside of swordsmanship upang mas lalo pa siyang lumakas. Learning new skill begins. Exciting part ito, mga Katoon fam. Habang patuloy na nag-uusap ang tatlo, masaya naman silang pinagmasdan ni Rook. Proud moment.
Naisip ni Rook na nagbabago na daw si Lo at tama daw ang kanyang naging desisyon na palabanin ang ating bida kay Mr. Blord. Nice! Validation ng desisyon. Ngunit sa kabila nito, napaisip din si Rook mga sir na napakarami daw ng misteryo na nangyayari sa forest na ito dahil sa mga poachers at sa mga hindi local na species. Bukod pa doon, natatakot niyang naisip na baka daw ang quest na kinuha nila ay sobra na para sa kanila, mga Katoon Fam. Bad feeling incoming. Mararamdaman niyo ang tension dito guys, right? At habang busy ang ating mga bida, wala silang kaalam-alam na may isang malakas na villain ang nagmamasid sa kanila sa malayong parte ng Asaban Forest. Danger approaching. Ito ay si Dalgan Irith, mga Katoon Fam, ang villain na kilala na natin. Kasama niya si Rosso Cruel. Nagtanong si Rosso kung ano ba daw ang problema. Masaya namang sumagot si Dalgan na may nahanap daw siyang mga naliligaw na mga bata habang hinahanap niya ang unicorn na nakatakas sa kanila. Villain's plotting. Natutuwa naman si Rosso at sumagot na isang magandang balita daw yun. Dahil habang mas sariwa ang mga organs, mas mahalaga daw ang presyo nila, mga sir. Disgusting. Nakakasend kayo ng chills dito, right mga Katoon Fam? Sumagot naman si Dalkan habang nagpapalabas ng evil vibes. Hindi man daw sila kasing halaga ng mga unicorns, pero hindi na rin daw masamang hulihin din ang ating mga bida, mga Katoon Fam. Threat confirmed. Dagdag pa ni Dalkan habang tumatawa. Tutal naman daw, sa oras na tumapak ka sa teritoryo ng halimaw, ikaw na ang prey. Ramdam ba ninyo mga Katoon Fam? Dahil alam nating lahat kung sino ang papunta sa loob ng teritoryo na iyon. Ang ating mga bida. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Balikan ulit natin ang ating mga bida, mga sir. Nagpapaliwanag si Eddie kay Lo na hindi daw madaling gamitin ang lahat ng 5 senses. Para daw magamit ni Lo ang paningin, pandinig, pangamoy at kahit panlasa sa laban, kailangan daw ng ating bida ng pagsasanay. Sensory training. Nagets naman ito ni Lo, mga sir. Attentive student yarn. Dagdag pa ni Eddie. Sa ganitong paraan daw ay perpektong training ground ang forest na ito dahil puno daw ito ng halimuyak ng mga halaman at hayop. Perfect location. Nag-react naman si Owl dito at sinabi niyang hindi niya daw ito masabi. Tumugon naman si Eddie kay Owl na maaring mahirap daw ito sa kanya bilang isang mercenary kasi sanay na siya sa amoy ng dugo. Dark, pero makes sense. Pero para kay Eddie, natutukoy niya daw ng eksakto kung ilan ang mga hayop na nasa paligid nila. Impressive skills. Sinabihan ni Eddie si Lo na kailangan daw gumamit ng prana si Lo, mga sir. Dugtong pa ni Eddie na isang kawili-wiling bagay daw tungkol sa prana ay parang likido ito. At kapag nakafocus ka daw sa pandaman na gusto mong i-improve, matututo ka kung paano ito gamitin. Unique technique. Sinunod naman ni Lo ang sinabi ni Eddie, kaya pumikit siya at nag-focus habang nag-concentrate. At biglang, whoosh! Ganun nga mga Katoon Fam, lumabas ang malakas na green prana ng ating bida. Power display! Namangha naman dito sina Owl at Eddie. Sabi ni Owl, napakalaki daw ng prana ni Lo. At sabi naman ni Eddie, nakatulad daw ito sa kanyang pagkakatanda. Mutual recognition ng potential. Habang nagpapalabas si Lo ng kanyang prana, patuloy siyang nag-focus at pinatalas niya ang kanyang 5 pandama. Kaya naman, mas lalo pang lumawak ang range ng kanyang nakikita at nararamdaman. Senses expanding, mga sir. At sa hindi kalayuan, isang figura ang nakita ni Lo, mga sir. Lurking threat. Ang figurang ito ay nakatayo sa itaas ng bangin.
Parang ito yung bangin kung saan tumalon sina Lo at Rook, mga Katoon Fam. Familiar location. Tapos, bigla na lang, zoom! Ang figura pala ay si Dalkan at nakatingin ito ng direkta sa ating bida habang tuwatawa ng evil laugh. Villain entrance. Nakakabahala ba sa inyo mga Katoon Fam dahil alam na nating sino ang tao na ito? Kaya naman biglang naalarma si Lo. Dali-dali niyang binunuot ang kanyang espada at naka-defensive stance. Nagtaka naman dito si Rook sa kinilos ni Lo, kaya tinwestiyon niya ito. Sumagot naman si Lo na pinagpapawisan. May isang tao ang nagmamasid sa kanila sa malapit. Danger sense activated. Subalit habang nagsasalita pa si Lo, nagulat siya dahil isang malaking kamao na pala ang biglang lumitaw sa harap ng mukha niya. Kaya naman, kaboom! Isang malakas na suntok ni Dalkan ang nagpatalsik kay Lo, na gumulat kay Eddie, Owl at Rook. Napasigaw pa si Rook sa pag-aalala niya kay Lo, mga Katoon Fam. Devastating first strike. Nakita niyo yun? Kahit ang ating bida ay hindi nakadodge sa attack na iyon. At dito na binalot ng tensyon ang kapaligiran. Atmosphere shifted. Nagsalita si Dalkan habang umaagos ang kanyang prana sa kanyang mga kamay at siya'y nakaangisi ng malupit, mga sir. Ang pangit daw tingnan ni Lo dahil umaapaw ang prana ng ating bida na parang fountain. At dahil daw dyan ay kinakailangan niyang patumbahin si Lo. Death wish declared. Scary ba mga Katoon Fam? Mabilis namang naghanda sina Eddie at Owl sa panganib na biglang dumating. Subalit dahil malawak ang kaalaman ni Rook bilang accreditor, nakilala niya agad si Dalkan. Nice recognition. Kaya naman mabilis niyang pinigilan sina Eddie at Owl para atakihin si Dalkan. Strategic decision, guys. At dito, ipinakilala ni Rook ang malaking lalaki sa kanilang harapan, si Dalkan Erith, isang 672nd ranked adventurer. Opisyal na nating kilala ang villain, mga Katoon Fam. After malaman ni na Eddie at Owl kung sino ang nasa kanilang harapan na isang 3-digit ranker, kinabahan ang dalawa dahil sadyang mas malakas pa daw si Dalkan sa kanila. Intimidation successful. Mararamdaman nyo yung pressure dito, right? Na-impress naman si Dalkan kay Rook dahil nakikilala daw siya nitong mga surprised villain. Sumagot si Rook na ito daw kasi ay dahil sikat si Dalkan sa maling dahilan, savage. Dagdag pa ni Rook na si Dalkan daw ay isang baliw na bumagsak sa rank eksakto bago umabot sa 2-digit dahil sa krimeng ginawa ni Dalkan mismo. Criminal history revealed. Kasunod naman nito ang pagdating pa ni Rosso sa likod ni Dalkan, mga sir. Partner in crime arrives. Humihingal si Rosso na nagsabing magdahan-dahan daw si Mr. Erith. Sumagot naman si Dalkan na masyadong mabagal daw si Rosso. Impatient villain ang peg. At nang makabawi na sa paghinga si Rosso, nakilala niya agad si Rook na isang accreditor. Pero hindi daw siya sure kung kilala din siya ni Rook. Recognition from the other side. Pero namangha si Rosso nang biglang banggitin ni Rook ang pangalan niyang Rosso Cruel. Dagdag pa ni Rook ng may mabigat na boses. Isang smuggler na may rank 76th. Damn! Rook knows everything, mga Katoon Fam. Dahil dito, nabigla si Rosso dahil marami daw nalalaman si Rook at may alam pa si Rook sa crime rankings. Exposed yarn. Nakikita nyo kung gaano ka-powerful ang posisyon ni Rook bilang accreditor? Right, mga Katoon Fam? Wait! It's review time, guys! Let's go! Ang crime ranking ay isang sistema ng pag-rank para sa mga kriminal. Ang mga rankings na ito ay sumasalamin sa tindi at uri ng mga krimeng ginagawa ng mga kriminal. Ang pinakakilalang mga halimbawa nito ay rankings ng mga mamamatay tao at rankings ng mga magnanakaw. Habang mas mataas ang rankings, mas malalim ang pagkalulong ng kriminal sa masamang gawain. Ang mga rankings ng krimen ay isa lamang sa mga di-opisyal na sistema ng pagra-rankings.
Hindi lahat ng sistema ng pagra-rankings ay gawa ng Accreditation Bureau. Ang ilan ay binubuo ng mga gumagamit mismo. Maaring bilhin ng Bureau ang mga ganitong sistema ng pagra-rank kung mataas ang kalidad, ngunit hindi naman kung ito ay unethical. Kapag nabili na, ang mga rankings ay nakakatanggap ng malakas na suporta mula sa mga taga-suporta at patuloy na ina-update. Very interesting, di ba mga Katoon Fam? May ranking system din pala kahit para sa mga criminals. Okay, balik na tayo sa kwento guys. Nagtanong si Dalkan kung nasaan na ba daw ang unicorn habang tumitingin ito sa paligid. At nang makita niya ito na nagtatago sa isang puno, isang nakakatakot na mukha ang ipinakita ni Dalkan sa Royal Horn habang sinabi na kanina pa daw siya naghahanap dito. Intimidating. Dahil sa intimidating aura na nilalabas ni Dalkan, natakot naman ang Royal Horn sa kanya. Helpless beast. Buti na lang biglang pumagitna si Rook upang protektahan ang kawawang Royal Horn, heroic babe yarn. Galit si Rook na nagtanong kay Dalkan kung bakit daw nakikipagtulungan si Dalkan kay Rosso. Confrontation mga sir! Sumagot naman si Dalkan ng simple, para daw sa pera. Kinuwestiyon naman ito ni Rook na para lang daw sa pera ay nakikipag-partner na ito sa isang kriminal. Dagdag pa ni Rook na sa kakayahang meron daw si Dalkan ay madali lang siyang makakuha ng pera sa tamang paraan. Logical argument. Sumagot ulit si Dalkan at sinabi niya na tama na daw sa mga haka-haka dahil hindi lang pera ang habol niya. Dugtong pa niya na may dalawang rason daw kung bakit siya nakikipagtulungan kay Rosso. Ang una ay para daw magbenta siya ng produkto. At ang pangalawa naman ay para bumili daw siya ng mga produkto kay Rosso. Cryptic. Nagtaka naman si Rook sa sinabi ni Dalkan na bumili ng produkto. Kaya isang intimidating aura ang pinalabas ni Dalkan habang malademonyo niyang sinabi kay Rook kung alam ba daw ni Miss Accreditor na para sa tamang halaga ay makakabili ka ng rankings. Shocking revelation! Nabigla ba kayo mga Katoon Fam? May binibili palang rankings? At nung marinig ito ni Rook, nagngit-ngit siya sa galit at sinabing isang pangahas daw si Dalkan na insultuhin niya ang integridad ng mga rankings sa harap mismo ng isang akreditor. Furious si Rook. Mga Katoon Fam, first time nating makita si Rook na magalit ng ganito. Nakakabigla talaga. Kasunod naman nito, ang biglang paglitaw ng espada ni Owl sa liig ni Dalkan mga sir. Nasa likod na pala ni Dalkan si Owl, handang tabasin ang liig nito. Sneak attack. Grabe ang timing, mga Katoon Fam. Subalit, madali lang itong na-block ni Dalkan gamit lang ang kanyang isang kamay na balot ng kanyang prana. At nakangiti pa ito habang nilingon niya si Owl na umatake sa kanya sa likod. Effortless defense. Nakikita nyo ang gap ng lakas dito, right mga Katoon Fam? Naghanda naman agad si Eddie ng kanyang pana at sinabi ng may matatag na boses na ang kanilang quest daw ay para magpatrolya sa Azaban Forest at hindi daw nila hahayaan na ang isang mapanganib na taong katulad ni Dalkan ay maghasik ng lagim. Brave declaration. Nice. At dahil dito, nainis na si Dalkan at nagsabing nakakairita na daw, kaya oras na para puksain niya ang mga salot na ito. Kaya naman, biglang, whoosh! Nagpalabas ng napakalakas at nakakatakot na prana si Dalkan na gumulat sa lahat. Power surge mga sir! Kasunod nito ang pagbasag niya ng espada ni Owl na nagpagulat palalo kay Owl guys. At hindi pa tapos si Dalkan. Dahil balot ng kanyang purple na prana, mabilis niyang sinugod si Owl habang nagsasabing, "Mamatay ka!" Grabe ang intensity mga Katoon Fam. Nakikita niyo kung gaano ka-dangerous ang villain na ito. At dahil sa sobrang bilis ng galaw ni Dalkan at sa pagkagulat ni Owl, hindi na nakagalaw si Owl at natulala siya sa malaking kamao na papalapit sa kanyang muka. Paisip na lang si Owl, nakatapusan niya na daw mga Katoon Fam. Game over moment. Nakakabigla talaga ito. Mararamdaman niyo ang takot ni Owl dito. Ngunit isang green prana naman ang napakabilis na paparating sa kinaroroonan ni na Owl at Dalkan.
Here comes the hero. Mukhang hindi pa ito katapusan ni Owl, mga sir. Cliffhanger yarn. Clang! At ganun nga, dumating si Low at matagumpay niyang nablock ang malakas na suntok ni Dalkan. Clutch save ng ating bida, mga Katoon Fam. Nakita niyo yon? Kahit pagkatapos ng devastating punch kanina, bumalik pa rin si Low upang iligtas ang kanyang teammate. Inspiring talaga! Habang nagbabanggaan ang kamao ni Dalkan at espada ni Low, nagtanong si Dalkan kung sino ba daw talaga ang ating bida. Sumagot naman si Low na may mabigat na boses na linya niya daw yung sinabi ni Dalkan, taking ownership. Attitude ni Low dito ay nakaka-hype, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagpalabas pa ng dalawa ng kanilang mas malakas pang prana na nagdulot ng isang malakas na banggaan ng mga puwersa na parang bagyong sumabog. Clash of Monsters. At ito na ang simula ng isang intense na showdown na hindi natin dapat palampasin, mga Katoon Fam. Abangan! Sa susunod na episode, sino kaya ang mananalo sa clash ni Low at Dalkan? Kaya ba ng ating bida na talunin ang isang 3-digit ranked adventurer? At ano ang mangyayari sa Royal Horn at sa ating mga bida? Abangan ang next episode, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.